Breaking news mga kababayan, Ramon Ang at Marcoleta. Mainit na sagutan ito mga kababayan. Nagkabakbakan na. Ramon Ang may pasabog, tila pinaseringan si BBM. Nako, tila pinitik. Totoo kaya ito mga kababayan ko? At Marcoleta, hinamon si Ramon Ang. Totoo kaya ito mga kababayan? Naipakita itong libro ng income ng Petron para malaman kung 3 billion nga ang kinita ng mga negosyo ng gasolina dahil nga po grabe 3 billion ang income nila kada araw. So ngayon mga kababayan, si Marcoleta at si Ramon Ang nagsalubungan. Totoo kaya ito? Panoorin po natin. Ito po. Ano kaya ang pasabog ni Ramon Ang dito? Good news ba or bad news? Ito po mga kababayan ko. Yung project na ito, game changer po to sa mga biyahero. Dahil nung araw, natatraffic sila sa mga lugar na ito going to the airport. With this, napakabilis na ho ang paraan pagpunta sa airport. Kaya, with DPWH and DOTR cooperation, napakabilis po natin natayo itong mga to. At in fact, inutos pa sa akin ni Secretary Vince Dizon and Secretary Banoy na yung Skyway pinapalaparan natin ngayon dahil from 7 lane magiging 8 lane. Wala na pong traffic yan after next year. Ayan. So in short, napakarami natin trabahong ginagawa para gumanda ang takbo ng Pilipinas. Ngayon po, ginagawa natin yung TR4, South Luzon Expressway, all the way to Lucena. Matatapos po yan by the end of this year, 2026 of December. Kanya game-changing po yan sa mga tiga Bicol. At si Secretary Vince Dizon po, inapprovean niya na rin yung parcellary for us to start surveying going to Matnok. 420 kilometers po yun. Kaya napakarami natin ginagawa. Hindi ho tayo tumitigil magtrabaho para mapaganda ang biyahe ng mga tao, mga kababayan natin. Salamat po. Siguro ano na lang, no? Una, nagpapasalamat ang buong gobyerno at ang bansa natin kay Mr. Ramon Ang at sa private sector. Kasi talagang pagka nagtutulungan ng private sector at ang gobyerno, maraming mga nagagawa at mabilis nagagawa. So, i-reiterate lang namin ni Sec Bano yung direktiba ng Pangulo. Sabi niya, lalo na ngayon, may problema tayo sa presyo ng gasolina, presyo ng diesel. Kailangan talaga magbukas tayo ng mas maraming mga bagong kalye. Kasama itong NAIA-X ramp papuntang Terminal 3. Ang savings nito, 20 to 30 minutes. Natatraffic yung mga tao dyan. Minsan nahuhuli sa biyahe kasi sa traffic. Pero ngayon, dire-diretso na. At meron pa siyang mga pinapabuksan sa amin bago mag Holy Week. So, yun yung C5 to Cavitex at yung extension ng CREX ng Central Luzon Expressway papuntang Cabanatuan. Lahat to mabubuksan natin upon the President's directive bago mag Holy Week. Para kahit papano, menos traffic, menos konsumo, menos gastos. So, malaking bagay yan, no? At tuloy-tuloy namin, no? At next week din, mag-i-inspect kami ng MacArthur and Maharlika Highway ni Sec Banoy, no? Kasi ang gusto natin, ang sabi ni Pangulo, kailangan zero obstruction tayo sa Maharlika Highway para yung biyahe tuloy-tuloy, walang tumutukod, walang humihinto. Kasi pag huminto, dagdag gastos sa krudo, dagdag gastos, dagdag oras sa biyahe, dagdag gastos sa mga kababayan natin. So, lahat yan, kailangan gawin natin kasi kailangan tulungan natin yung mga kababayan natin lalo ngayon naghihirap sa presyo ng gasolina at diesel. Sir, magkano yung project cost nitong westbound off-road? The project. Sir, magkano daw ang project cost? Itong project na ito, maabot na 1 billion piso to. 1 billion pesos. Sir, may mga i-announce po ba tayo para sa mga biyahero ngayong Holy Week? Yan, sir. At sa gitna ng existing. If you notice, mas konti yung buwibiyahe ngayon. Pero pinakamaganda ngayon is habang konti ang buwibiyahe, i-accelerate natin yung construction ng mga kalsada. Widening it, additional lane,
alisin yung mga bara-bara. So, para pagbalik uli, pag normalize ng buhay, ay maluwag na uli. So, tuloy-tuloy po tayo tumatrabaho in support of DPWH and TRB. Okay lang sana, Mr. Ramon Ang, kung kayo ang gagawa paano kung itong mga tauhan na naman ni Vince Dizon, di ibabuhaya na naman. Kung yung budget ng DPWH dadaan sa Kongreso, wala na naman. Ghost project na naman. Mas maganda kay Ramon Ang na lang ipagawa. Kaysa dito sa DPWH na pinangungunahan ni Vince Dizon na wala namang alam. Wala namang ginagawa. Puro paporma-porma, puro ngawa-ngawa, wala namang ginagawa. Buti ba itong si Ramon Ang? Performance level ang ginagawa. Kayo dyan DPWH. Di ba puro kay pasikat? Ngayon mga kababayan, tignan po natin ang pasabog po. Nagsagutan po si Ramon Ang at saka si Marcoleta. Ano kayang pinag-awayan nila? Away ba o sagutan? Kayo na humasgo mga kababayan. And the OTR. Sir, nabanggit po ni Pangulong kanina, mas mura daw yung inangkat natin na crudo na dito palang i-refine. So, gano'n po ba kabilis natin kayang mag-refine? Hindi, ganito ang ibig sabihin nun. Pagka nag-import ka ng diesel or gasolina, kung magkano yung world price, plus premium, 40% premium, 50% premium pagka may shortage. Pagka nag-import ka ng raw materials, crude oil, ang premium po, konti lang, mga 10%, 20%. Kaya napaka-importante na maka-import tayo ng crude oil para sa ganon, tuloy-tuloy ang supply. Number one. Number two, alam nyo ba, every crisis at pag may gera, pinaka-mahirap mag-import ng finished product. Especially ngayon, itong napansin nyo, Russia-Ukraine war, binobomba nila dalawa yung mga oil refinery. Ito naman nangyari sa Iran war, binobomba ng Iranian refinery ng Saudi, Dubai, Abu Dhabi, lahat sila, Qatar. So therefore, yung supply ng galing sa refinery, halos bumaba na. Nung araw, ang refinery capacity versus demand, malaki. Ngayon po, halos wala na. Kaya very important na magkaroon tayo ng refinery. Kung walang refinery, saan ka bibili ngayon ng finished product? Yan ang ibig niya sabihin. Sir, how do we, parang how fast can we refine yung crude oil na naaangkat natin given na we're down to just one refinery plant? Hindi bale. Even with one refinery, we can supply at least 30 to 35% of pure consumption. Parang ikaw, dati ka kumukonsul mo ng 100 liters, kung may 35 liters ka, di magagawa mo pa rin lahat ng trabaho mo. Nabawasan mo lang yung pasyal mo, date mo, yung mga gano'n. In short, very important na meron talagang supply kahit na 35% of Philippine consumption. At yung Petron Refinery will keep running dahil mas malaki ang chance para makabili ng crude oil kesa finished product. Sir, maliban yung sa dumating from Russia, or may ina-expect pa po tayong daan? Napakarami natin binibili, napakarami natin kausap. Ayaw ko lang ikwento sa yung detalya kasi yung mga trader, lalaki yung ulo nun, mamahalan ako Kaya hindi namin kinukwento kung sino yung mga kausap namin. Pero we are sure by yung Petron can supply the market up to June 30 minimum. Pero we keep buying crude oil and we hope we will never run out of supply. Kasi very important public service po ito. Kasi pag nag-run out yung Petron, patay na. Di ba? And I'm assuring public na we will never run out of supply. Kaya huwag ko kayo magpanik. Kung pwede lang, magtipid kayo. Yung mga unnecessary trip, tigil muna natin. Yung mga sports car na maiingay, tigil muna natin ngayon. Kasi talagang dapat yung fuel available, gamitin sa tama, gamitin sa importanteng gamit. O kamukha niya, we are giving priority to public transport. We are giving priority to ambulance, police. Napansin niyo ba yung Petron gas station?
laging 10 pesos cheaper than everybody else. Kasi nga, ang binibili namin crude oil mas mura kaysa refined product. Kaya very important po itong public service na ito. And I promise the public, we will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwala yung sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung petrol sa akin kung tingin nila, mas magaling sila magpatakbo di ba? So, in short, you have my 100% cooperation na tutulungan yung mga kababayan natin. Salamat po. Sir, sorry, pahabol lang. Since nabanggit nyo, they're willing to lower the income. Meron ba kami... Hindi, ibig sabihin ganito. Minsan, kahit na mas Alam niyo si Ramon, ang magaling po ito Sa totoo lang mga kababayan. Yung mga sinasalita niya at winiwika niya, magaling malinaw. Madaling intindihin. Pero yung iba, laging kausap ang hangin mga kababayan. Aliba, sasalitain ngayon, wiwikain ngayon. Kinabukasan po, tila natabunan na po ng hangin. Umusok na po mga kababayan, biglang nawala sa paningin. Ganun po yung iba ngayon na nagsasalita. Kausap laging sarili. mas mataas yung pagkabili namin, kung yung market mababa, hindi bali na, sa sakripisyo na namin, bibili na namin yung mas mahal na crude. So, lilit yung income. Para lang siguradong hindi tayo ma-run out of crude oil, ganon. How about rollbacks? Meron na yan. Ang presyo based on replacement value every day So ngayon, kung tingin nyo, ibebenta mo at a loss, we can do that. Everybody can do that. Pero until when? After 1 month or after 2 weeks, bankrupt lahat ng oil company? Pwede rin yun kung yun ang tingin nyo mas mabuti. Kasi may sinabi po si Senator Marcoleta yesterday na about 3 billion pesos a day daw po ang kinikita ng oil company. Not Petron. I am willing to open Petron books to COA to public scrutineering. Wala po kaming gustong i-take advantage na kita, especially during the crisis. Pag tinignan mo yung Petron, ang sales revenue po, 800 billion a year, 700 billion a year. Magkano income? Ganun lang po ang income. 6-7 billion a year in the Philippines. Mas malaki ang kita sa Malaysia. Alam mo bakit? Kasi ang Malaysia, guarantee profit. Ang other countries, binibigyan yung oil companies ng guarantee profit. Pilipinas lang ang wala kasi deregulated tayo, market force. Which our neighboring countries will copy soon. I-deregulate na rin nila yung oil industry nila. Dahil ngayon po, ang subsidy ng Malaysia, Indonesia, Thailand, mga 20, 30, 40 billion dollars a year, especially in a crisis like this. Which country can afford that continuously? I think mahirap, So, maasahan nyo na we will make sure na hindi maubusan ng fuel ng Pilipinas. Salamat po. Sir, are you open to if the government imposes price caps, price ceilings on oil? And nabanggit niyo po, kung okay kung sa tingin ng gobyerno tama na take over yung Petron, were you able to discuss this with the President? Ganito po, yung sinasabi mo price control, pwede gawin ng gobyerno yan price control. Pero government will have to subsidize. Patay ang gobyerno yan, 20, 30 billion dollars a year subsidy. Kaya ang ginagawa nga ng ibang bansa ngayon, diniregularize na rin yung oil industry nila para market force. Kung magkano yung actual bili mo, binibenta mo with counting profit. Ngayon, if government is willing to come into Petron, I'm inviting the government to come in, invest with Petron. And they can take major stake or the whole company. I don't mind. Alam nyo, mas okay yun mga kababayan kaysa kurakutin ng mga buhayang congressman. Sa totoo lang, trilyon-trilyon ang ninanakaw ng mga politiko. Di mag-invest na lang sa Petron para kahit papaano makinabang ang mga kababayan natin. Makinabang tayo. Kasi apektado po ang lahat. Maghihirap ang bansang Pilipinas sa sobrang mahal dahil inaabuso tayo ng mga negosyante at mga kawatan
na nasa gobyerno. Malaki din ang kanilang mga ganansya dito. Hindi pa nakakabili ng kanilang supply sa ibang bansa. Yung mga inventory nila, pinapatungan na nila ng 1,000% sa sobrang mahal. Kaya mabuti kung ang gobyerno mag-invest sa Petron para makinabang tayong lahat, mga kababayan ko. 'Di ba? I-like, i-share at subscribe ang ating YouTube channel, mga kababayan. Anong masasabi nyo? Mabuhay po. Shout out sa inyong lahat. Magtipid-tipid habang dumaranas po tayo ng matinding krisis. Mas malupit pa kaysa sa pandemya po ito, mga kababayan, dahil double murder po tayo. Ninakawan tayo ng mga politikong buhaya sa flood control, sa mali-malitang kwarta. Nabwis natin ngayon, pandemya naman ng krisis sa langis. Apektado lahat tayo, mga kababayan ko. Tipid-tipid hanggang humalikip-kip. Pagkasyahin ang kumot sa 10 tao, okay po, mabuhay.